Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguilar at ito po ang aking Day 19 devotion para sa ating 365 daily devotions na pinamagatan. Sino ang Angel of the Lord? Angel of the Lord. At ang ano po natin ngayon, ang Bible verse po natin ngayon natatagpuan sa Exodus chapter 3 verse 2 to 6. Sabi po dito, "And the angel of the Lord appeared to him in a flame of the fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. When the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the bush, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God." Sa Tagalog po, ang anghel na Panginoon ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Siya ay nagmasid at ang punong kahoy ay nagliliyab, ngunit ito hindi nasusunog. Sinabi ni Moises, Ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panoorin ito, kung bakit ang punong kahoy ay hindi nasusunog. Nang makita ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Ubarin mo ang sandalyas sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Si Moises ay nagtakip ng kanyang mukha, sapagkat siya ay nagtatakip sa Diyos. Ang teachings po natin ay number 1. The angels of the Lord speaks as Jesus. Yung mga angel daw po ni Lord parang nagsalita na katulad ni Lord. Yun po yung mga angels na nagsalita na parang kagaya. And number 2 po, the angel of the Lord is worship. Ginagalang ng mga angel na Lord kasi sa mga ordinaryong angel, kasi diba mas mataas sila kasi angel of the Lord sila kasi sa mga ordinaryong angel na kasi sa mga ordinary na angel lang, diba, mas ginagalang talaga yung kabilang kay Lord, yung angel ni Lord kasi sa kanila, kasi parang kumbaga mababang ano lang sila, diba, parang hindi naman totally mababa kasi diba iba talaga pag kay Lord, yung angel ni Lord iba kaysa yung pag ordinary angel lang, kaya mas silang mas silang ginagalang. Number 3 po, the angel of the Lord is Christ before his birth. Kasi diba, siya yung commander of the Lord's army. Siya rin yung nagpakita kay Moses, pumigil kay Abraham nung sakit sa kanya na sa Isaac, kasi pinigilan niya nila, kasi siya yung gagawa niya. Siya yung magtutubos ng kasalanan ni Isaac na dapat hindi, diba? Kasi iba yung may kasalanan, pero siya yung tumubos. Kaya pinigilan niya si Abraham na saksakan si Isaac kasi ayaw niya yung tao yung parang mananakit ng kapwa niya para lang manigil ng kasalanan, kasi siya yung si Lord yung may gustong gawang para sa atin. And ang application naman, know who Jesus is before his birth. Ang makikita natin sa may Old Testament kung paano siya pinahayag. Kailangan sabi nito, alamin natin kung sino si Lord bago siya pinanganak. Malalaman natin yun pag binasa natin yung Bible na
which is yung Old Testament. Hanapin lang natin doon yung puro si Jesus. Malalaman natin lahat ng malalaman natin kung paano siya lumaganap, kung paano siya ipinahayag doon sa may Old Testament. Number 2 po, study the Christocentricity of the Bible. Kasi diba, si Jesus yung the center of the Bible, diba? Siya yung nagpahayag ng Bible, siya yung lahat ng laman nun, diba? Pag binabasa natin yung Bible, dapat iniisip natin si Lord kasi yung Bible tungkol din sa kanya, tungkol din sa kanila, kaya kailangan habang binabasa natin yung iniisip natin siya. Yan, masalo natin siya makikilala kung nabasa natin yun kasi nandun yung parang buhay niya, diba? Yung time na wala pa nga siya, nandun agad sa Bible, pero nasa Old Testament yun. Pero yung sa New Testament na, mas makikilala natin siya doon kasi nandun na yung mga ginagawa niya. Yung sa Old naman, yun yung bago pa siya may silang. Yung sa New, ito na yung mga ginawa niya na ito na siya, yung nagkatawang tao na siya. Nandun na lang, mas makikilala natin siya. And number last po, cultivate a Christocentric life. Kung yung Bible parang buhay ni Lord, kailangan daw yung buhay natin ay kung ang Bible ay center of the Lord, kailangan daw yung buhay natin maging center naman si Jesus kasi kailangan yun na maging sentro natin si Lord sa ating buhay kasi upang tayo ay maligtas malayo sa kapahamakan at ma-bless niya tayo and makausap natin siya, diba? Maganda na maging sentro ng buhay natin si Lord upang papalaganap natin siya and mas matutunan natin siya and mas makilala natin siya. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po natutunan kayo. At huwag natin kalimutan i-share ito sa ating mga mahal sa buhay. And yun lamang po, and God bless po sa ating lahat.